Real talk. Anim na bagay na dapat wala kang pakialam. Una, mga sasabihin ng ibang tao. The more na binibigyan mo ng importansya ang sinasabi nila, the more na nawawala ka sa wisyo. The more na nawawala ka sa focus. Baka pagdating ng panahon, sila na ang nagpapatakbo ng buhay mo. Pangalawa, ang mga taong toxic. Related yan sa number 1. Ito yung mga taong hindi lang basta salita ang ikinakalat. Ito ay malalaman mo agad kung sino ang mga yan. Sila yung madalas na nagsasabi sa iyo na may i-share ako sa iyo, may sasabihin ako sa iyo, pero huwag mong sasabihin sa iba. Sa ngayon, iba ang biktima nila. Bukas, promise, ikaw na ang biktima ng mga yan. Pangatlo, ang edad. Pwede bang tama ng matanda na ako para simulan ang mga bagay na yan? Sa buhay na ito, as long na kaya mo, as long na wala kang inaapakan tao, go. Tama na ang edad ang basihan. Kung kaya mo naman gawin ang isang bagay, gawin mo. At kung hindi naman, sa Diyos ka umasa. Sa Diyos ka humugot ng lakas. Pang-apat, past is past. Tama na ang drama ng nakaraan. Napakaganda ng buhay para hindi gumawa ng mga bagay na makapagpapasaya sa iyo. Makipagkasundo sa mga taong kagalit. Kapag hindi nila tinanggap ang iyong sorry, hindi mo na problema yun. Problema na nila yun. Napakasarap gumising sa isang umaga na napatawad mo na yung mga taong may galit sa iyo, yung mga taong may atraso sa iyo, diba? At ang higit sa lahat dyan, napatawad mo na ang iyong sarili. Panlima, nakapattern sa iba ang success. Kung masaya ka, masaya ka. Huwag kang compare sa iba. Dahil pag ganyan ang iyong ginagawa at ganyan ang iyong gusto, lahat ng panahon maghahabol ka na lang ng maghahabol. At kung ikaw naman ay nakagawa ng maganda, bigyan mo ng reward ang iyong sarili. Isama mo na rin ang iyong pamilya. Ang mga taong nakapagbigay sa iyo ng saya, ang mga taong nagbigay sa iyo ng kaligayahan, at ang mga taong nagbigay sa iyo ng success. Pang-anim, impluwensya ng iba. Sa dami ng mga magagandang bagay sa mundo, dapat mas nag-iisip ka na ngayon. Iniisip mo yung mga bagay na pinipilit ng iba na gawin mo na kaya mo nang tumanggi. Mas may confident ka na ngayon sa iyong sarili. Mas kaya mo nang mag-isip ng moment ng stop, think, and pray. Hindi ka na basta-basta kayang ma-impluwensyahan ng mga maling bagay. Kaibigan, maraming pagkakataon na nanghihina tayo at nawawalan tayo ng pag-asa at minsan gugustuhin na lang nating sumuko. Pero kailangan nating lumaban. Humugot tayo ng lakas sa Diyos. Ipagdasal natin na lahat ng bagay ay ating malagpasan. Lahat ng problema ay magkaroon ng kalutasan. Bigyan tayo ng lakas na hindi lang para sa atin, na ginagawa natin ito hindi para lamang sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya. Diba? Ang lahat ng ito ay malalagpasan natin basta lagi lang tayong maging matatag. Kaya nga diba may mga kasabihan, walang pagsubok na dumarating sa iyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Meron lang tayong kanya-kanyang mga pagsubok, kanya-kanyang pamamaraan para malutas natin ang lahat ng ito. Kaya nga mga kaibigan, sa mga dumaranas ng mga bighati, so maging matatag lang tayo at kumapit tayo sa Diyos. At kung may mga tao naman talaga tayong dinadown or hindi tayo pili tayong ibinababa, hayaan nyo lang. Huwag tayong magagalit sa kanila. Pilitin pa rin natin na maging mabuting tao. At isipin natin na gawin nating inspirasyon ang mga taong yan, ang mga bagay na ganyan. Na hindi natin makakamit ang isang bagay kapag hindi tayo magiging matatag. Kaya nga, di ba sabi, huwag ka magagalit sa mga taong nakapalibot sa iyo. Pilitin mo pa rin maging mabuting tao. Dahil at the end of the day, ikaw pa rin ang magkakaroon ng reward sa mga ganyang bagay.
Kaya nga, gawin mo silang inspirasyon dahil pasasalamatan mo sila pagdating ng panahon. Dahil sa kanilang pagda-down sa iyo, pagmamaliit sa iyo, nagkaroon ka ng pagkakataon na magsikap para makayanan at matupad mo ang lahat ng iyong pangarap. Hanggang sa muli, mga kaibigan ko, mga kalalabs, nawa ay magustuhan nyo ang simple kong video ito. So, hoping tapusin nyo hanggang dulo ang aking video ito. Maraming salamat, mga kalalabs. Thanks for watching. Like and follow.